Execration, tingin ko clone na eh. Yeah, wala na eh. Wala nang patumpik-tumpik na eh, no? Kaya Esme. Pero knowing Execration, lalo-lalo na dun sa game sila kahapon and kanina, Chang'e, ang pwede nila maging pick. Yep. Yeah, isa rin yun sa mga magandang combo na nakita natin ng MPL PH Season 7, the Eve and the Chang'e combo. So, I completely agree, no? Pati isa pa rin sa mga way na ma-pushback mo or i-out of position mo yung Harith. Yun na. Oo nga. Cloud pa rin talaga ang sisecure ng Execration. Well, we all know na kumbaga execration dito, they just have to hold on up until to their power spike. We're in yung mid to late game. Pero for the side of course ng RSGMY, kailangan nilang mag-force talaga ng mga team fight dito early on with this Lancelot. Yep, yun ang magiging key dito ng RSGMY. Control the jungle. Alam naman natin ng Ling, ang isa sa mga problema is to, again, makakuha siya agad ng purple buff and orange buff. Pero ganoon din naman ang magiging reaction dito ng Execration para ma-stop din yung power spike dito ng Lancelot. I believe din eh. I mean, yung invade dito ng side ng RSGMY is sabihin na natin forest superior compare dito sa Execration since though pwedeng mabilis ang minion wave clear dito ng Execration because with the wave clear dito ng Void Crystal ng ni Etomax together with this Grok. So we can just say na paano patatagalin ng Execration itong laban na to against RSGMY, but pag sila ang nakakuha ng early lead dito, I can say na nag-lean towards talaga to para sa side ng Execration. At ito na nga mga kaibigan, mga kababayan, Execration versus RSGMY Game 1. At diretso na agad tayo sa ating mga highlight players, Renzio and Loyals. At again, nakikita mo agad yung positioning dito ng Execration. Full-on creep wave clear. Again, with the power of nature ni Chaknu at Void Crystal ni Etomax. Gusto ko yung yung pag-adapt dito ni KelVJ na hindi siya nag-start kagad with the purple buff dahil alam niya na yun ang usual na gagawin talaga in terms of invading. Though hinahabol-habol siya ni Zakus ngayon on to this Crammer, pero hindi siya. Renus, nanakawan yata ng purple. Naku po, Exe, tumingin nyo. I-hover nyo yung mapa nyo dun sa purple buff na. Naku! Nakuha agad ni Kaiser ang isa pang purple buff ng Execration. Ang ganda nung ng pag-read dito ng RSGMY. Yes, hindi nag-start sa purple si KelVJ. After nung isang minion wave doon sa may bottom lane, dumiretso ka agad doon si Kaiser. Kasi meron din silang vision through Zakus na kinukuha pa ni KelVJ yung Crammer sa may top lane. And ang Glue ay hindi isang hero na pwedeng tumao doon sa isang Uranus. Kasi una, mabagal siya mag-clear compared sa isang Uranus. At pangalawa, parang gusto nilang tumulong sa may mid lane. Hindi siya ganun kabilis maglakad. Kaya naman si Kaiser naka-sneaky play. Thorndros, tinitignan nila si Chaknu with the Phantom Execution. Chaknu, ginagamit niya ang kanyang wall. Plus the Cyclone Eye, gamit na gamit pero si Loyals. Again, with the Synchrovision, nice attempt pero Chaknu makakatipi pa rin. Luckily, may Cyclone Eye para makatagos doon si Chaknu. Wala siyang way doon. Looking at sa skill niya, nagamit niya na yung sprint. Hindi pa rin siya level 4 to have the wild charge. But Order of Brilliance, mapo-force dito kay Izanami. So far, RSGMY, they are the one who's controlling the tempo dito for the first 2 minutes ng laban. Yup, at may kita mo naman, RSG, sumulubsog agad sa loob ng Turtle Cave. Almost half HP, pero nakakontest pa rin. Kelra, nice take back. Pero si RSGMY pa rin. Si Lakes siya ang makakuha ng first major objective. Makikita natin mula sa RSGMY yung advantage of the early stages na lumamang sila. Yep, at Chaknu, mukhang mauhuli siya. Bite M. Koopa. Sinubukan niyang gamitin kanyang Guardian's Barrier, pero unfortunately mukhang naipit niya ang kanyang sarili doon. Pero Etomax with the Void Crystal trying to force back Zakus away. Pero KelVJ mukhang magiging successful yata siya sa pagkuha nitong purple buff habang si Kaiserman with his ultimate plus the Tempest of Blaze mukhang makakuha ng isa si KelVJ and also popping the killing spree. Nakakuha siya ng extra HP para si Kaiser. Mukhang makakagilid pa yata Izanami with the poise, with the damage. One more strike and KelVJ double kill kagad. That's a good start na sinasabi natin kanina, Rob. Chaknu with the Grok block, saktong-sakto para gumilid ng kaunti din si Izanami at nakapag-regen din si KelVJ. By the way, naiwasan ni KelVJ yung Order of Brilliance ni Izanami by going to the walls. Tapos sumali siya sa laban ng meron na siyang konting buhay at nakakuha nga siya ng kill kay Izanami. It's the break of time. Siyempre, started
dun sa Grok block ni Chakno. Yes, and nabawi nila yung mga early kills na nagawa doon ng RSGMY. Even yung pag-invade doon sa purple buff ni KelVJ na secure niya pa yung kanila sa may top lane. Kaiser dito, delikado ang buhay. Delikado ang buhay at siya ay tutumba. Siyempre, si KelVJ pa rin ang makakuha. Lexia with the Oh, Thorn Throws. Nice sidestep Oh, para kay oh, Kelra with the BMI. oh, Izanami, oh. hindi maabot ang Chaos Assaults. Kelra! Nakita niyo yun, Iwan! Iwan! Iwan, tol! Pako ba parang sinidestepan yung Thorn Throws. Napakalupit talaga ni Kelra with the Slither of HP. Makakatakas pa siya. Imagine mo, yung Lancelot, Iwan. Iwan! Isang dribble lang yun, Iwan! Yung Lunox, Iwan! Grabe, kalupit Iwan ko talaga. na lang. Iwan ko na lang kung anong mangyayari, pero lumalamang na naman ang execration as the turtle will respawn. Nakabantay ka agad si Chakno, walang makakaraan. Kahit yung si Kupa, talagang hindi makakasunod dun sa wall na yun. But nice attempt from Chakno. Again, providing information, providing vital information sa side ng execration kung paano sila magre-react since nagsisimula na rin ang RSG to take down the Turtle. Phantom Execution into the real world manipulation. Mukhang mahuhuli pa rin dito ng Turtle, or rather si Lexia makakuha ng Turtle to KelVJ with the Tempest of Blades. Nolials, he will go down? No! With the dash from KelVJ, makakuha pa rin siya ni Nolials. Pero nakita natin skirmishes dito, medyo dalawang skirmish ang nangyayari. Izanami might go down here with a split with the damage from Renzo. Eto Max, siya ang makakasecure ng kill. 2-4-2 exchange para sa dalawa nating kupunan. Magandang alabara sa RSGMY dahil nabigyan doon si KelVJ. Nag-attempt ang execution na kumuha ng Turtle. Unfortunately, hindi sila nakanakaw dahil nga naman doon sa classic na Thorn Throws into Retribution na nagagawa ng isang Lancelot. Na-pick off pa rin naman nila doon si Lexia. Actually, magkahiwala yung dalawang laban. Pero mamaya Oh, Kelra! Kelra will Medyo get picked wild off sa charge. top lane. Naipit, wild charge! Bawing-bawi, Ilis. Chakno with a trade doon, Loyals with Kelra. So I guess that's gonna be an even trade. Parehas gold laner natin dito. Pero hindi natin maikakaila. Execution dito, sila yung sumasabay sa early tempo ng RSGMY. Pero si Lexia mukhang nakakuha siya. Kel Ay, hindi, pa si rin. KelVJ pa rin ang makakuha dito. And also, napansin ko na nakakuha na ng DHS si Kelra within the next 6 minutes. Pati na rin si KelVJ. Oh, prioritizing the DHS sa parehas of course. Napakagandang adjustment mula sa execution kasi may Uranus sa side of RSGMY. And the fact na nagpapakunat din naman itong Opalin Kupa. Real world manipulation. Si Zakus ang magiging main target. At mukhang hindi nila makakuha to. May pumasok sa loob. Zakus really low and he will be punished. Hindi pwedeng makakapasok sa jungle area namin na walang punishment. Pero habang nangyayari Kaiser sa bottom lane, mukhang kinakat niya ang lanes para sa in-equilibrium advantage ng RSG. Exactly. At mukhang babasagin or susubukang basagin dito na execution sa gitna. Phantom Execution from Lexia. Eto Max! Eto Max mukhang inabot ng Thorn Throws pero hindi mai-stop with the wild charge. Renzo still trying to run away. Meron siyang Courage Max pero hindi na siya makakatakas. RSGMY, dalawa ang nakakuha, ang dalawang pick-off ang nakuha nila from that mid lane engagement. Oh my. What a rundown coming out from RCMY. Yung mga super slow na kinombo nila with this Harriet, Lunox, pati yung Uranus. Hindi nakapwesto or hindi nakatakas yun si Renzo. At nahanap din si Eto Max for execution. Hindi sila pwedeng ma-out of position dahil yung RCMY, ang ganda ng territorial control nila. Look at this. Wild charge. Tinubukan niyang gamitin ang kanyang power of nature and ancestral gift pero hindi. Eto Max forced to use his real world manipulation, getting that shield up. Pero mukhang mako-contest pa rin. Nice exchange. Kaso, dalawa ang matutumba sa side ng execution. Pero again, okay lang. Meron naman pull yourself together dito si Chakno. Makakataas siya agad. Renzo, Zakus. Mukhang pumasok si Renzo. Pinanuhan dito si Zakus. Zakus might fall down. Pero nasa loob siya ng turret. KelVJ. Naghahanap ng magandang exchange. Pero we're forced to use his Tempest of Blades. Wow. Not Thorn Throws. Dito si KelVJ. 24 seconds sa sidelines. Kelra nakatakas pa. Izanami with a nice BMI. Pero matitakedown siya ng Ionic Edge dito ni Kaiser. Kaiser, naghahanap pa rin ng isa pang casualty. Definitely, RSGMY, sila yung nakalamang doon. You will really have to comment talaga dito yung RSGMY kasi hindi sila nagtitipid ng skills. Regardless, with Chakno, pina-phantom execution nila, binubuhos lahat agad ni Lexia para mawala yung advantage sa execution in terms of vision. And from that position, saka sila nagiging confident into going into the backlines of execution. Regardless na may real-world manipulation sa Etemax, papasukin at papasukin. Uy, nauntog! 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 Nakuha niya yung kanyang purple buff dito ni KelVJ, but KelVJ trying to run away. Half HP. Nice Renzo with a split. Trying to control Kaiser.
para maapalis siya kaagad dun sa may jungle area. Pero si Zakus, kaso nakauna eh. Nahulaan yung timing ng Oo. Ionic Edge para ma-steal yung Exactly, purple. yung mga stacks. Na-mention mo kanina, Rob, si Lexia, napakagandang pagkakagamit ng kanyang puncture nung mag-ulti na nga si KLVJ. Sinakto pa niya, inangat niya ng kaunti para may tamang isang minion for another unit para ma-reset ulit yung kanyang puncture, and eventually napunish nga nila yung execration. RSGMY, they came out to play! Oh, real world manipulation again. Zakus trying to run away. Power of nature not stop. Siya ng wild Oh card. Huling-huli si my Zakus. God! Kelra with the follow-up. Ubos ang tatlo. Ubos ang apat. Pati ang pangtubos sa side ng execration. RSGMY. Mukhang ito yata yung hinihintay nilang opportunity. Naku po. More than opportunity, Jack Mamba once again Mamba! opening creating space para dito sa execration. Though wala pa namang Lord na magre-respond, it's most likely mababasag nila ngayon ang mga outer turrets dito ng RSGMY, and we all know we're already approaching this is the mid game, we're already approaching into the late game kung saan ang power spike ng execration. And definitely the power spike para sa execration. Nung nag-dive ang RCMY dun sa may mid lane, si Etomax yung nag-setup with the slows, gamit nga naman yung pag-slide ng real world manipulation. Bago pa sila makaabot dun sa dulo ng real world manipulation, sinetapan sila ni Chakno, at tapos nung tinry nilang lumabas, may stun pa rin yun. So, sulit na sulit nga naman yung Oh. Blazing Duet with this replay. Saktong-sakto in this Ito replay is yun, brought to you by Oppo. Ito, ganito yung nangyari, nagsimula to. Actually, ito yung nagkaroon ng kills dito. Sila Lexia, yes, nakalamang dito, bahagya ang RSGMY, pero yung defensive na ginawa doon na execration, it what matters. Though, doon yata before nag-replay na pick-off si Etomax. Yup, Kelra with the Kelra. Blazing Duet. Mukhang sila namin magiging target nila. Success! Ang Blazing Duet. Kaiser naman, pumapalag para kay Kelra. Kelra try to run away. Purify ang kanyang ginamit para lang makatakas with the BMI. Pero sandwich play, isolation play ang ginagawa ng execration ngayon. Chakno trying to run away, trying to provide May information spell as pa well. yan. Pero apat ang humahabol sa kanya. Oh, Ancestral perfect. gift, denying the Bite M Koopa. Perfect execution, timing para kay Chakno. Too easy for Chak Mamba. Na-psycho sila, hindi nila alam kung sino yung hahabulin nila with the Cyclone, nakaalis doon, si Kelra, sabay pinili na lang nila na si Chakno na lang, pero bitin yung mga damage or rather yung mga dashes dito ng Lancelot, and from there, hindi pa nga ginamit ni Chakno yung kanyang sprint dahil hindi niya kailangan. Oh, saktong-sakto yung Ancestral Gift yung nabato na nga yung Sibat, and unfortunately hindi ganun ka-instant kasi kahit meron kang Oo. ultimate on na Popolin Koopa, hitay mo pang kumagat mismo yung Wolf. At ngayon, ang Execration, nabubugaw na din nila yung Uranus. Talking about power spikes para sa Execration, yung double core setup nila palagi ay may timing na hinihintay. Kung ang Blacklist International may ube timing, yung sa kanila nagkita na sila ng items. At pag nakuha na nila yung items na yun, rock and roll na para sa Execration. At rock and roll na rin ang RSGMY. Sinubukan nilang i-take down si Chakno. Pero gamit na gamit, bilang na bilang ang cooldown. Pero ang RSGMY naman ang hinahanap ang Lord with the knock-up. Renzo, mukhang may uhuli ata. Loyals with the Zaman Force. Trying to run away. But with the Blazing Duet again! Execration, able to take down one. Loyals, wala na. And may glowing rod pa si Etomax. But KLVJ with the double kill. Ito na nga yung hinihintay nilang arangkada. Parang diesel lang. It wasn't show kung sino yung eksaktong nakakuha ng Lord, pero ito na yon. Nasa RSGMY. RSGMY, pero yung lapag ng real world manipulation, that was so perfect para sa side ng execration. Eto Max, almost a wipeout yun para sa RSG. Gumawa ng dance floor yung Execration at ang sumayaw doon si Kelra. Now KLVJ is gonna be pushing yung top lane. Ang napapansin ko nga lang sa Execration ay parang kulang pa sila dun sa pag-control ng kanilang minion wave. Pero understandable yun kasi Yes. naghihintay nga sila ng timings. Now, it will be difficult para sa RSGMY kasi Uranus lang yung nakakaangat sa kanila sa mga ganitong pagkakataon. At nakita natin, nice grok With block the para kay nature, Chak. So ito na, punta! apat sa isa. Saan punta? 38 seconds on the sidelines para kay Kaiser. Napanish siya kaagad. The timing doon sa pader, sakto yung pag-dash doon ni Kaiser, sarado ang daan. Quarantine na. Chakno in the Gracklock, no? Oh, kaso ang RSGMY naman, nakapush sa may top lane with the help of Zakus and Loyals. Hindi naman si Chakno ba't para yan i-punish nandyan? to with the slow.
And also with the Popple Surprise, mukhang hindi makakadaan. Execration, talaga nagkakabigayan lang, no? Pantay sila when it comes to, again, the timings, the power spikes. Pero lumalamang ng bahagi ang RSGMY when it comes to net worth. Ito kasi ang magiging problema for the side of RSG. Habang nadadrag itong laro na to into the long game, Execration mas tumataas yung kanilang win percentage dahil mas scaling yung kanilang dalawang damage dealer from KelVJ to Kelra. So right at this point, ganito na ngayon ka-confident ang Execration na mag-invade ng mga purple buff dito ng RSGMY. KelVJ makukuha ng purple. Uy! Too easy. Si Lexia, mga kaibigan, ay kumuha ng Wind of Nature. Wala pang updates. I'm pretty sure na kapag ikaw ay hindi marksman, kalahati lang ang duration ng Wind of Nature. And it will not be enough. KelVJ, nakamaleficor na. Oho, Panapos na to. Isa namin naman Phantom Execution. Lahat binigay na! Oh. Sige, okay lang, pero buhay pa rin si Renjo. Ito na ang backup. Eto, Max, removement pa rin siya para pa sa shield. Kelra naman, with a Blazing Duet. Mukhang dinadamage nila si Loliels. Loliels with a shield on top of the Zaman Force. Pero hindi pa rin enough. Execution mukhang naharap ng magandang gante. 2-4-1 exchange. Yes, Chaknu trying to follow through with Lexia. Thornrose hindi tumama. Nakapag-BMI kagad. Or rather, dance poise kagad dito si Ling. That's gonna be a 2-for-2 exchange. I believe Execration pa rin ang mas nakalamang dahil napitas nila doon yung Hari. Uy! Kinulong! Kinulong! Ito lang! 2-4-1! KelVJ kagad! Oh, muntik pa! Phantom Execution! Saan punta? Chakno with a Blazing Duet! Parang dito kay KelVJ Kaisers! Nakakatakas ba? Welcome sa Execration, believe it! Believe it! Oh my! Ginawang bilanggo ang mga members ng RSGMY. Walang kalayaan ang nangyari, tol! Sabi ni Chakno, pare, pulis ako! Pulis ako! Kanina pa nakaharang, men! Ay, grabe to. Pero si Kaiser naman, mukhang sumasalubsam ng konti. Na-slow siya. And also, Chaknu, with the discipline, meron siyang sprint, or rather, hindi available yung sprint, pero makakatakas, pinupull niya lang para doon sa may gilid with the wild charge. KelVJ, again, with the Blazing Duet from Kelra. Mukhang matutumba na naman si Zakus. Wala na silang tank. And make that 2 godlike para dito kay KelVJ. At kung sila naman makakuha ng purple buff ng RSGMY. RSGMY, welcome to the Chakno Show, the Chak Mamba Show na naman, napaka-creative with the Grak. Magtataka ka bakit ito yung naging choice ng Execration at ito yung dahilan kung bakit napakarami niya nakokontrol. Sineset up niya yung real world. Isipin mo, Wolf, araw ng kalayaan pero kinulong. Kinulong sa loob. Saan punta? Hindi siya na makaalis. Huli na, kulong pa. Huli na, kulong pa. Pero ang Execration, huling-huli, sepat na sepat. Walang makakakontest sa side ng RSGMY as KelVJ will try to follow through. Saktong-sakto, apat agad sa isa with a wild charge knock-up. KelVJ getting another one. 16-25 ang scoreline natin, mga tol. Yung early, sabihin na natin a little bit of lead coming from RSGMY, yung mga kills na nagawa nila, burado na ngayon yon. Kitang-kita naman, this is gonna be almost a 5,000 lead para sa side dito ng Execration at kuhang-kuha nila ang buong mapa. Hindi natin inaaw dito ang RSGMY. Kaya nilang mag-contest. Nakakuha nga sila ng Lord kanina pero right at this point, TDZ and Wolf, it's all about RSG defending their top lane. Kakayanin ba nila? Kanilang mga depensa, it's the wave clear mula dun sa Lunox, siguro doon sa Lancelot. Hindi ganun kabilis yun, mga kaibigan. And Execration, yung mga setup ni Chakno with Etomax. In fact, ang inuuna nga nila si Renjo, tapos maglalapag ng real world manipulation, tapos magsustun si Chakno. Pag ganun, ilista mo na kasi papasok na si Kelra at saka si KelVJ. Nako, ito na yung hinihintay nila ng opening. Walang ultimate. Si Loliels at si Zakus. Habang yung Loliman pupush siya may top lane. KelVJ moving in. At Zakus ang magiging target nila with the wild charge na naman. Plus KelVJ with the ultimate. Iniisa-isa na Execration mga members dito ng RSGMY. But Renjo getting the kill. Immortality has been popped. And also Renjo with the double kill. Si Chakno tumatayo na, tinatayuan lang niya si Kaiser. Naka-AFK na lang siya dun sa smart logo. Inaabangan Sa niya smart- na lang. smart position. Sabi ni Smart Kaiser, position. pangit mo naman kabanding. Tapos nag-tip na lang siya dun sa gitna. And that's it. Uranus na lang ang natitira. Kaya ba niya depensahan to? Wala pa namang minion wave. Wala din double K. Oo. Hindi lang din napansin. Pero mukhang nilalaro ni Kaiser. Mukhang siya yatang lalaroin dito with Etomax. That's a wipeout sa side ng Execration. At kung Si Kuya Renjo! Oo! Gusto Sige. lang maghapunan. Gusto Ilaban mo, tapusin kagad. Renjo! Ilaban mo, Ilaban Renjo! mo! Tinake down Ilaban nila mo! kagad. Kinuha.
half Yung HP. Eve umahampas, pati yung glue! Pati yung glue humahampas. Sinubukan pa ni Lolyels na makatakas. Pero, Oh! oh! The Immortality Pop plus the last hit para kay Kuya Morenjo will give